Morning. Pakibati yung katabi mo, good morning sa iyo, kapatid. Hindi na masarap ang tulog ngayon, hindi na umulan. Maaga-aga tayo. Okay, review po tayo sa ating pinag-aaralan. Ano pong natutunan nyo so far? Ano po? Tao ba? Parang wala naririnig ang tahimik. Levels of authority. Okay. So sa levels of authority, according to the Bible, ano po yung pinakamataas na authority? Okay, merong family, merong corporate, merong political, merong spiritual. So alin po dyan ang pinakamataas? Alam niyo, nagtataka ako last Sunday, kasi pati yung mga bagong uma-attend dito, alam ko ano yung pinakamataas na authority. Ano yun? Spiritual. Gugulat talaga ako, alam niyo lahat. Kasi merong mga iba hindi alam. So ito po yung levels of authority according to the Bible. Ngayon, kung ang spiritual ang pinakamataas, bakit nga ba? Bakit pinakamataas ang spiritual? Kasi sinabi mo eh. Hindi. Bakit po? Dahil nakadirekta kay God yung authority na yon. Okay, lahat naman ng authority galing kay God. Alam niyo yon? Kaya nga dinaanan natin as unto the Lord. Pero when it comes to spiritual, hindi siya alang-alang kay Lord, parang siya rin yung si Lord na. Pag sinuway mo ang leader mong spiritual, si Lord ang sinusuway mo. Direct. Gets niyo po? Kaya mataas siya dahil sabi ni Lord kay Samuel, Samuel, hindi ikaw ang tinanggihan nila, ako. Ayaw nila sa'yo, ako ang inayawan nila. At sabi ni Lord kay Abraham, sino mang gumalaw sa'yo, ako ginalaw. So pag sinabing spiritual authority, as if si God mismo ang sinusunod mo, o hindi mo sinusunod. So parang mabigat na yun, no? So pag inayos natin yung arrangement, ganito yung arrangement. So spiritual authority is the highest, church, God, prophet, pastors, then political, then family, then corporate. So tingnan natin, review lang tayo. Kung si corporate, unahin natin sa pamilya. Si boss ang nagdi-decide sa takbo ng pamilya nyo. Tama, mali? Supervisor mo, ang sabi, may lakad tayo ngayon, mag-beer house tayo. Wala naman dito nun. Wala na. Okay? Wala na. Kasi, kalimutan mo muna yung date yung mag-asawa. Mag-beer house tayo. Sabi ng supervisor mo. Sino susundin mo? Asawa mo o supervisor mo? Di nga. Libre. Nag-isip sila bigla, no? Teka lang, libre, no? Happy hour pa yan, no? Bawal yan sa Christian, ha? Yung happy hour. Ang happy hour natin, yung nagpipray at nag-worship kay Jesus. Kaya pag may nag-happy hour pang Kristiyano, baka hindi ka Kristiyano, no? So, hindi pwede na si corporate ang magdikta sa tahanan. Hindi pwede. Hindi porke sila nagpapasahod at may pera, sila na masusunod sa bahay. Dapat si tatay at si nanay. Hello? Ngayon, kung ang opisina nyo nangingialam sa takbo ng bahay nyo, mag-resign ka na dyan. Humanap ka na ng ibang trabaho. Ganun lang ang paraan. Kasi hindi mo naman mapapaalis ang boss mo. Sino sa inyo hindi masaya sa company niya, pinaalis niya yung CEO? Hindi ako masaya sa'yo. Alis ka dyan. Sino nga alis? Sila o ikaw? Ikaw. Tandaan niyo yung authority, ha? Hindi mo pwedeng paalisin ang nakakataas. Ikaw ang aalis kung hindi ka masaya dyan. Okay? Then, kung si corporate magdidikta sa political authority, pwede ba yon? Yung mga tycoons, yung mga oligarch ang tawag dyan. Yan yung system of the government na tinatawag na oligarchy. Yung oligarchy, yung mayayaman ng mga tao sa isang bansa, kokontrolin ang takbo ng buong bansa para sila kumita pa ng kumita at lahat ng kontrata mapunta sa kanila. Oligarchy ang tawag doon. Hindi democracy.
So pag ang corporate nagdikta sa political leaders, presidente man yan, o kung sino man yan, ang tawag dyan, oligarchy. Pwede ba yon? Tama ba yon? Na nabebenta na ang buong bansa dahil sa kanila para yumaman pa ng yumaman ang mayayaman at ang mahirap ay umasa sa ayuda? Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Hindi pwedeng makialam ang corporate sa political. Gets nyo? Pag nangialam ang corporate, yung mga may datong, sa takbo ng bansa, corrupt na ang bansang yon. Kung saan man yung bansa na yan. Name a few. So, hindi pwede. Correct. Then, kung si corporate, dinidiktahan ng church. Dinidiktahan ng may pera ang takbo ng church. Tama, mali. Porque may pera ka, ikaw masusunod? Tama, mali. Nagkakaintindihan po tayo. Dahil ang mga tao na may rebellious spirit, hindi nila naiintindihan to. Okay? So ngayon, ganito ang setup. Hindi pwede na si corporate, diktahan yan. Ikaw yung pinakamababa. Alam nyo ba, pera ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Dahil kaya ni Lord i-provide yan. Kaya hindi mo pwedeng isanla kaluluwa mo dahil lang sa pera. Dahil kayang-kaya ni Lord i-provide ang pera. Yan ang pinakamadali sa Kanya. Okay? So ngayon, let's say, si family, si tatay, nagdidikta sa politika. Pwede ba yon? Of course not. Si politika, nagdidikta sa spiritual authority. Pwede ba yon? Through the entire Bible, lahat ng hari, pinagsasabihan ng spiritual authority. Si Nebuchadnezzar, tuwing papatawag si Daniel, ang sasabihin ni Daniel, bad news. Yung panaginip mo, ito meaning nun. Magkakaroon ng isang kaharian, yung nakita niyang ribulto sa panaginip, ikaw yung head, pero may papalit sa'yo. Nung narinig ni Nebuchadnezzar na may papalit sa kanya, wala na, bad trip na, may papalit, ako yung pinaka-powerful, and then may papalit, so wala na, bad trip na si Nebuchadnezzar. And then naginip uli siya. May 4 na halimaw, sabi ni Daniel, ganun din, ikaw yung una, yung layon, pero mapapalitan ka. Ay nako. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sumunod kay Nebuchadnezzar. Si Daniel, hindi sumunod sa hari ng Persia na bawal mag-pray sa ibang Diyos. So lagi ang spiritual authority ay mas mataas. Pag ang political ay nangialam sa spiritual, kagaya sa China, sa mga communist country at mga Muslim country, lalo sa communist, papayagan nila ang Christian church sa China, pero yung sermon ng pastor, i-check muna nila kung may offensive. Pati Bible doon, binabago, communist Bible. So hindi ka pwedeng magturo ng ayon sa gusto ng Diyos, kundi ayon sa gusto ng political leaders. So pag ito na ang pumasok, nagkabali-baligtad na yung authority, corruption na yan, mali na yan. So pag nalilito tayo, sino ang susundin? Alamin natin yung pinakamataas. Ang mga taong napasukan ng rebellious spirit, unang papasok sa tao, pride, yabang. Then rebellious spirit, then deception, then confusion. Sunod-sunod na yan. Pag napasukan ka ng rebellious spirit, ito mangyayari sa'yo, kagaya ni Saul. Di ba sabi ni Lord kay Saul, then Samuel kay Saul, ang kasalanan mo ay idolatry, rebellion, stubbornness. So rebellion, stubbornness. Bakit? Anong ginawa ni Saul? Anong ginawa ni Saul? Sinunod niya sino? Yung nasa taas o yung pinakamababa? Hindi lang niya sinunod yung mababa, yung pinakamababa sa military at political authority. Sundalo niya, sinunod niya. Hindi siya general, hari siya. Yung general, mataas ang posisyon. Pero ito, private. Sinunod niya yung private. Kung naglalaro kayo ng games of the general, alam niyo yan, hindi pwede yan. Sinunod niya yung private. Bakit ganon si King Saul? Na ang pinakamataas si Samuel at si Lord, bakit hindi niya kayang sundin? The moment na ang rebellious spirit pumasok sa iyo, hindi mo na alam kung sinong susundin mo. Pag hindi ka na sumusunod sa authority, dahil mayabang ka, papasok ng papasok ang rebellious spirit sa iyo, patatag ng patatag, parami ng parami, patigas ng patigas ang ulo mo, hindi mo na alam kung ano dapat mong gawin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo.
Huwag rebelde. Dahil ang taong pinasukan ng spirito nito, confused. Sino ba talaga susundin ko? At kadalasan, sarili nila ang sinusunod nila. The people of Israel obeyed Absalom. Ito, nire-review ko yung inaral natin. Si Absalom, na anak ni Haring David, wala to authority, anak lang to eh. Wala tong kapangyarihan. Rebelde nga to, pumatay pa to eh. Pero kinuha niya yung puso ng mga tao. Ayon doon sa pinag-aralan natin, he stole the heart of the people. Yun ang nakalagay doon. Ngayon, ang tanong, bakit itong mga tao, si Absalom ang sinunod, hindi si Haring David? Bakit? Araw-araw, nakaabang si Absalom doon sa daanan, papuntang hari, at pinipigilan niya yung mga tao, kung ako lang yan leader nyo, kung ako lang yung Bible study leader nyo, kung ako lang yung head ng ministry, kung ako pastor dyan, ay nako, hindi yan mangyayari sa inyo. Araw-araw ka ba namang binubuyo? Araw-araw ka ba namang sinasabihan ng ganun? Yung rebellious spirit ni Absalom, nalilipat dun sa mga tao. At ngayon, yung rebellious spirit nila, nagbigay ng confusion, sino ba talaga ang leader dito? So instead na sundin, yung pinakamataas, sumunod sa anak na wala ngang authority at position. The young prophet, naalala nyo? Sino nagutos sa young prophet? Directly, highest, si Lord. Bakit siya sumunod sa old prophet na disqualified na ngayon? Tinanggal na sa position yon, sinunod pa niya. Bakit? Ang rebellion ay dahan-dahan pumapasok sa tao. Isang pagsuway, pangalawang pagsuway, pangatlong pagsuway, hindi mo namamalayan, rebelde ka na. Every time you disobey, every time you don't submit, disobedience and unsubmissive spirit, it leads to rebellion. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, dahan-dahan lang yan, slow paid yan. Kaya pag ikaw nasanay sumuway, masasanay kang sumuway more. Pero pag nasanay kang sumunod, masasanay kang sumunod more. So itong young prophet, obedient prophet nung nagsimula, pero ang ending niya, disobedient prophet. Rebelde. And then, sabi dito, when we are confused who to obey and submit, ito ang pinaka-safe ha, pag lito ka, sino man susundin ko? Siya, o siya? Ang dami, no? Ano ang safest? Base sa mga kwento ni Saul, ni Absalom, the young prophet, ano ang safe? Pag hindi mo alam, nalito ka, ang galing niya magsalita eh. Parang convincing. Teka lang, sa mas marami bang sinasabi o maraming kung ano-ano sinasatsat ang susundin mo o yung highest authority? Tandaan nyo to ha, to be safe. Pag sa bahay pinag-usapan, marami kayong magkakapatid, yung isa, iba opinion. Ang highest authority sa bahay si tatay. Okay? Sa kumpanya, si boss. Ngayon, pag pinagtapat-tapat mo si tatay, family, political, spiritual, piliin nyo yung pinakamataas. Ano ang pinakamataas? Spiritual. Hindi yung mali si pastor kasi yung political opinion niya, hindi kami parehas. Aawayin ko siya. Teka lang, sinong mataas? Spiritual o political? Tandaan nyo yun ha? Tandaan nyo yun. Minsan ang mga kulto, mas alam yan, na ang spiritual, mas mataas sa political. Maraming tao, pinagpapalit ang spiritual sa political, kaya nagkakagulo. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Kung Bible ang sinusunod mo, spiritual ang pinakamataas. Kaya kung lito ka, sino susundin? Ang susundin mo yung pinakamataas. At ang pinakamataas, ano pinakamataas? Spiritual. Kailan ka susuway sa spiritual authority? Pag unbiblical, hindi na Bible yung tinuturo, wala nang supporting verse yan, nakita nyo, hindi yan nasa Bible, mali yan. Huwag nyo nang sundin. Ano pa? Illegal yung tinuturo, huwag nyong gawin. Ano pa? Immoral na, huwag nyo nang sundin. Yang tatlong yan ang basihan. Pag lito ka, sino susundin, sundin mo yung pinakamataas. Kailan ka titigil sumunod sa pinakamataas? Pag itong tatlo lumitaw, unbiblical, illegal, immoral, huwag ka nang sumunod.
Maliwanag po ba? Dahil ang mga rebelde, hindi maliwanag sa kanila to. Lito sila dito. Kaya pag may kalituhan utak mo, baka may rebellious spirit ka na, palayasin mo yan. Okay? So, ang topic po natin ngayon, dahil preparing the way of the Lord, inaral natin yung lust for power. Ito yon, yung power. Kaya ang tagal natin kasi maraming lito talaga. Maraming tao gustong magpasunod pero ayaw sumunod at hindi alam kung sino susundin. Lust for power, lust for money, and lust of the flesh. Ito po yung pinag-aaralan natin. At ang pag-aaralan natin ngayon ay si Samson. Si Samson. Ngayon, sa mga pinanganak noong 1950s, may ipi-play po tayo. Out muna ako. May ipi-play po tayong kanta sa mga pinanganak noong 1950s. Kilala niyo tong singer na to kung 1950s kasi kami po 60s. Ang inabutan ko na po ay BTS. Ang inabutan ko na po ay Beatles, Eagles, Journey, no? Sabay ganun eh. Pero ito, para sa mga 50s, pinanganak ng 50s, pakinggan niyo po itong kantang to, at tingnan niyo yung lyrics. Okay? Ready na kayo? Sige. Mga Samson, ano daw sabi? Ha? Run palayo o run palapit? Si Joseph kasi, naghubad yung asawa ni Potiphar eh. Tumakbo, palayo. Pero marami ngayon tumatakbo, palapit. At ang sabi dun sa lyrics, ano sabi? There's a little Delilah in every girl. Sa bawat babae ay merong Delilah, okay? Nagagamitin ng demonyo para pabagsakin ka. Sabi mo sa katabi mo kung si Samson yan, may Delilah sa bawat babae. Paano naman yung mga lalaki? Anong version ng Samson sa babae? Anong version? Ang hirap no? Delilah na lalaki. So, ang topic natin is not for men only, for men and women. Okay? So, ito po yung ating pag-aaralan. Let's pray. Lord, bless mo yung pag-aaralan namin. Enlighten us, give us revelation, understanding, at iyan mo itong lesson na to ay maging warning sa aming lahat. Kaya dalangin ko na ang banal mong spirito ay kumilos sa amin habang nakikinig kami ng salita mo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. So maganda yung song, di ba? Ganda ng lyrics. Equip na equip si Delilah. Kompleto, may clip pa, meron pang The Barber. Talagang, alam nyo, pag pinroject ka ni Satanas, hindi siya magpa-project nang hindi kompleto ang gamit. Sabi mo sa katabi mo, pag pinroject ka ni Satanas, kompleto gamit niyan. At alam niya kung paano ka papagsakin. Alam niya. Dahil itong tukso na lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ginawa na yan ni Satanas doon pa sa Garden of Eden. Ilang libong taon na niyang praktisadong ginagawa yan, kaya kung ikaw magmamagaling at magmamayabang, hindi mo kaya si Satanas. Walang nagtagumpay dito. Si David hindi nagtagumpay, si Solomon hindi nagtagumpay, si Samson hindi nagtagumpay. Si David pinakamatapang, si Solomon pinakamatalino, si Samson pinakamalakas, laglag sa babae. Sabi mo sa katabi mo, walang magaling dyan. At walang pinipiling edad yan. Bata ka, matanda ka, parehas lang. Ang dami kong kilala ngayon, kung kailan tumanda, mga pastor pa, laglag dito. Mga kilalang kilala, laglag dito. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, Samson, huwag kang magaling-magaling. Huwag kang magmagaling. Hindi mo kakayanin to. So ang Samson syndromes ay mga palatandaan o yung mga grupo ng mga senyales na meron kang ganito. Okay? So simulan natin yung kwento sa background ng Book of Judges. Ang Book of Judges po ay aklat sa Bible, of course.
So, yung Book of Judges, ito po yung mga aklat na nasulat matapos mamatay si Moses at si Joshua. Itong connection nito, si Joshua, buhay pa and then namatay. Ang pumalit kay Joshua, wala ng mga leader, kundi kung sino lang sumulpot pag may problema. Kumbaga, may project tayo ngayon. O sige, ikaw na lang leader. Ganun na lang. So, ang kwento rin dito sa Book of Judges, pinaubos ni Lord lahat ng mga nakatira sa Canaan. Amalek, mga Jebusites, Canaanites, lahat ng ites of Canaan. 7 yun sabi doon sa Bible, the ites. Itong mga ites of Canaan, mga demonically inspired people to. Pinanunod ko yung geography last 3 weeks ago. Hinukay yung area kung saan tumira tong mga taong ito. Nakakuha sila na isang tambak na mga banga at laman nun mga anak nila na inaalay nila kay Molek. Yung mga anak nila, inaalay nila sa Diyos nila, pinapatay nila. Yung iba, pinulbos na sinunog, kaya yung abo nandun sa mga garapon. Ang dami. So ganun kasama itong mga to. Kung meron pumatay ng anak dahil sa depression, eto hindi depressed tong mga to, demon possessed. Demon possessed tong mga to. So ang sabi ni Lord, ubusin. Wala kayong ititira kagaya ng utos kay Saul. Wala kayong ititira. Pero anong ginawa nila? Sabi dito sa verse 21, the people of Benjamin, itong mga pangalan na to, Manasseh, Benjamin, Ephraim, Zebulun, ito yung 12 tribes of Israel. Yung 12 anak ni Jacob na nag-comprise ng buong bansang Israel. Okay? So, sila yung lumabas sa Egypt para i-conquer yung Canaan, yung promised land, na kung saan nakatira tong mga demonically people na to. So, ang sabi ni Lord, ubusin. Inubos ba nila? Sabi dito, Benjamin did not drive out the Jebusites. Ito yung nakatira sa Jerusalem. Who lived in Jerusalem. So the Jebusites had lived with the people of Benjamin in Jerusalem to this day. Nung panahon na yan. Ang utos, ubusin, pero sila ay nagtira. Manasseh did not drive out the inhabitants of Bethshean and its villages, or Taanak and its villages, or the inhabitants of Dor, its villages, blah, 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 inhabitants of Megiddo, for the Canaanites persisted in dwelling in the land. When Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor but did not drive them out completely. Kasi ayaw umalis na Canaanites, wag na lang natin paalisin. Ang utos, ubusin. Ang utos, i-unfriend. Ang utos, i-block. Hindi, isa lang naman ititira ko Tingnan mo yung katabi mo. Isa lang naman. Ano ba utos? Ubusin Tingnan nyo Judges 1:29, 30-31. Another tribe of Israel, Ephraim, did not drive out the Canaanites. Ayaw rin. Tikas ulo, no? Tikas ulo. Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron. Ayaw talaga Gusto namin a little bit of connection. Konti lang naman. Gaano karaming lason na kailangan mo para ka mamatay? Isang balde? O isang patak? Ito ay lason. Kaya pag sinabi ni Lord, tanggalin lahat, ubusin mo. Pag sinabi, i-block lahat, i-block mo. Sabi mo sa katabi mo, ubusin mo. Huwag ka magtitira. Asher did not drive out the inhabitants of Ako. Judges 2-3. Dahil doon, dahil sa katigasan ng ulo nila, mas magaling sila kay Lord, ayaw nilang sundin ang utos ni Lord at ng mga leader na nilagay ni Lord. You shall make no covenant with the inhabitants of this land. Sabi ni Lord, wala kayong connection, wala kayong friendship dyan. Unfriend nyo, i-block nyo yung mga nakatira dyan. Hindi yan pwede. So ang sabi, you shall break down their altars. You have not obeyed my voice. Hindi nyo ako sinunod. What is this you have done? Ano yung ginawa nyo? Sabi ni Lord sa kanila. So now I say, sinasabi ko sa inyo, I will not drive them out before you. Kayo ang inutusan kong magpaalis at umubos dyan. Hindi ko yan aalisin. Trabaho nyo yan. At dahil hindi nyo ginawa yung trabaho nyo, hindi kayo sumunod, tigas ng ulo nyo, sabi mo sa katabi mo, tigas ng ulo mo, they shall become thorns in your side. Tinik yan sa iyong tagiliran, and their God shall be a snare to you. Dahil sa tigas ng ulo mo, hindi mo pinutol talaga, yan ang magiging dahilan ng problema nyo. Actually, dito ganun din sa church. Pag may sinabing i-block, putulin, tapos di mo pinutol, yung hindi pumutol, sumusunod doon. Promise.
Yung kalokohan ng ginawa ng isa, gagawin din niya. Kung natanggal siya, matatanggal din siya. Eto, hindi sumunod eh. Nagtira eh. Tigas ulo eh. Ngayon, sabi sa Judges 2, 12-14, eto na nga. Dahil hindi nga sinunod si Lord, ayaw disconnect, ayaw ubusin, they abandon the Lord. Iniwan nila ang pagsamba sa tunay na Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, and they went after other gods from among the gods of the people who were around them. Yung mga nakakonect sila doon sa mga taong yon, originally wala silang purpose na sambahin yung Diyos nila, kaya lang malakas ang pressure and influence tsaka transference of the Spirit. If you don't believe in transference, ikaw na ang Diyos. If you don't believe in transference of the Spirit, baguhin mo Bible. Kasi tinuturo yan sa Bible. If you don't believe. Pero if I were you, maniwala ka. Or else, lilipatan ka ng mga ayaw mong i-disconnect. So nalipatan sila, winorship nila yung Diyos ng mga bansang yon, at nagalit si Lord sa kanila. So the anger of the Lord was kindled against Israel. Ito kahit magalit na mundo sa'yo, pagkaisahan kanilang lahat, pati si Satanas at lahat ng kanyang kampon, pero kakampi mo si Lord, hindi sila mananalo. Kahit kailan, magkabali-baliktad ng mundo, hindi mananalo yung mga demonyo. Pero pag si Lord nagalit sa'yo, pagkampi-kampi na buong mundo at buong impyerno, pag si Lord nagalit sa'yo, kawawa ka. Durog ka. Si Lord kinalaban nila sa pagsuway mo na wag i-disconnect, wag ubusin, si Lord ang ginalit Galit na galit si Lord, and He sold them into the hands of their surrounding enemies so that they could no longer withstand their enemies. Dati, pipitsugin lang yung mga yan, dali nilang ubusin. Ngayon, hindi sila manalo-nalo. Tigas kasi ng ulo nila. Sabi mo sa katabi mo, hindi matigas ulo natin. At tuwing sila'y naghihirap, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at hindi tinanggal ni Lord yung mga salot na nakapaligid sa kanila dahil trabaho nilang magtanggal. Then the Lord raised up judges. Every time na sila hihingi ng tawad, magpapakumbaba, si Lord ay maglalagay ng leader. He raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them para iligtas sila. So whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge and He saved them from the hand of their enemies. Tuwing gagawa si Lord ng leader na magiging judge nila, ililigtas sila ni Lord. Pero sabi dito, whenever the judge died, pag namatay na yung judge na yon, ano mangyari? Balik na naman sila sa dating gawi. Tigas ulo, no? So ganito ang cycle ng kwento ng judges. Ito, bago to dumating si King Saul. Yung huling-huling judge si Samuel. At sabi ng mga tao, ng mga Israelita, ayaw namin kay Samuel. Gusto namin hari. So napili si King Saul. So ito ang kwento ng cycle of the book of Judges. Apostasy, magbabackslide sila, lalayo sila kay Lord, hindi sila susunod kay Lord, and then parurusahan sila, magkakaroon ng oppression. And then, magpapakumbaba sila, hihingi sila ng tawad, sorry Lord, sorry Lord, sorry Lord. And then, papadala si Lord ng judge para iligtas sila. Parang ganyan din ang kwento ng buhay ng ilang Kristiyano. Pero wala dito yun. Magbabackslide sila, maghihirap sila, hihirapan na naman yung buhay nila, iyak-iyak sila, then hihingi ng tawad, and then ililigtas ni Lord, i-bless, and then pag na-bless na, Lord, bigyan mo kami ng work. Lord, bigyan mo kami ng kontrata. Binigyan ni Lord. Nag-backslide dahil may pera na. At nung wala ng pera, nagkagulo-gulo yung mga kontrata, iyak. Lord, sorry Lord. O balik uli. O binless uli ni Lord, ulit na naman. Sakit sa ulo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan ha. Huwag kang ganyan. So paulit-ulit yan, basahin niyo yung Book of Judges. Nagtatayo si Lord ng judge at one of the judges, ito nga si Samson. Isa siya sa mga judge na nilagay ni Lord para iligtas ang Israel. So ngayon, tingnan natin yung kwento. The people of Israel, sabi ng Judges 13:1-3,
ang mga tao ng Israel ay humingi na naman ng tawad, humingi ng tulong kay Lord, and the Lord gave them into the hands of the Philistine 40 years. Imagine mo, kung mabubuhay ka ng 60 years, yung 40 years mo paghihirap kung pinanganak ka, yung mga Palestinian, yung harvest nyo, kakainin nyo, kinukuha nila. Ginugulo yung buhay nila. So ngayon, nagpipray ang buong bansang Israel ng tagapagligtas, ng Savior, ng Judge. And then, pinili ng Diyos itong pamilyang ito, a certain man of Sora, of the tribe of Danites, whose name was Manoah. His wife was barren. Kasi si Lord, pag gumawa ng blessing at himala, gusto niya yung mahirap. Ayaw gumawa ni Lord ng himala sa buhay mo yung madali lang. Yung kunyari, Lord, kailangan ko ng 5,000 o 2,000. Kaya mong kitain yun eh. Pero pag nag-pray ka kaya kay Lord ng 1 million, kaya mo yon? Pag si Lord gumawa ng himala, pinapahirap niya muna yung sitwasyon bago siya gumawa. Sabi mo sa katabi mo, pinapahirap pala. Gusto niya yung baog. Bakit naman baog pa pipiliin? Bakit si Abraham baog yung asawa? Bakit si Elizabeth baog yung asawa? Bakit yung mga baog ang pinipili niya magkaanak? Baog na naman to. Gusto ni Lord yung himala niya, grandiose. Gusto niya yung himala niya, halatang halata at kitang-kita. Dahil kung maghihimala siya sa araw-araw mong buhay, na napakasimple, hindi mapapansin. Pero yung hirap ka na at imposible na ang mangyayari, pero nangyari, sigurado tayo kay Lord dyan. Hindi yan tsamba. Amen? So ganun kumilos si Lord. Baog ang pinili. At ang sabi dito, walang anak. The angel of the Lord appeared to the woman and said, Behold, you are barren and have not borne children, but you shall conceive and bear a son. Ikaw baog, mabubuntis ka, magkakaroon ka ng anak. 13:5. So itong Samson na to, sagot sa panalangin ng mga Israelita. Answered prayer. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka sa panalangin. Lalo na napakasawa mo, ikaw yung panalangin ko dati. Ngayon, sagot ka na. Parang nakita ko si Del Jack si Maria, biglang nagano na. No? Perfect. Judges 13:5, For behold, you shall conceive and bear a son. So hindi lang siya sagot sa dalangin, may plano ang Diyos, may purpose ang Diyos kay Samson. Hindi tsamba yung kanyang pagkakasilang, planado ni Lord, himala ni Lord. At ang sabi ni Lord, through the angel, the child shall be a Nazirite. Hindi Nazareth ha, Nazirite. Yung word na Nazirite, isang uri ng pangako kay Lord na hindi ka magpapagupit, hindi ka iinom ng grapes o anumang alak, o anumang patay, hindi ka makikipaglibing o lalapit doon. Marami tong batas, pero alay ka lang kay Lord. Okay? Kay Lord ka lang. Okay? Maraming pangako yung Nazirite. So ang sabi dito, siya isang Nazirite, sa tiyan pa lang ng nanay niya. He shall begin to save Israel from the hand of the Philistine. So ililigtas niya ang Israel sa mga Palestinian na nagpapahirap sa kanila. Savior. Verse 24-25. God has blessed him and anointed him with strength. Pinagpala ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan itong si Samson. Sabi dito, the woman bore a son and called his name Samson. The young man grew and the Lord blessed him. The Lord blessed him. Pinagpala siya, and the Spirit of the Lord began to steer him in Mahanendan between Sora and Estaol. So yung anointing, naramdaman agad, nakita agad, yung anointing of strength. Pero, ito na ang Samson syndrome. Nagbinata na, teenager na si Samson, ito ang kanyang pinaggagawa sa buhay niya. This is the Samson syndrome. Judges 14:1 and 2. Samson went down to Timnah, and Timnah is one of the daughters of the Philistine. Ang Philistine ay teritoryo ng kalaban. Bakit ka laging nandun? Parang wala ka lagi sa church, pero nandun ka sa isang lugar na may Kristo din naman. Sa pula, sa puti. Logis. Bakit wala ka sa tamang lugar? Bakit nasa maling lugar ka pumupunta? Ang beer house ba lugar para sa mga nagba-Bible study? Ha?
Ang inuman ba ay para sa Bible study group nyo? Hello? Maling lugar eh. Ang pinupuntahan ni Samson, maling lugar. At kung nasa maling lugar ka, anong mga tao makikita mo doon? Tama o mali? Of course. Nasa maling lugar ka, kagaya ni David, dapat nung gabing yon, nung hapon na yon, nakikipagdigma siya, nagkuyakoy siya doon sa taas, nakita niya si Bathsheba, naliligong nakaubad. Maling lugar. Pag maling lugar, maling tao. So maling lugar, at nakita niya ang maling babae. He saw one of the daughters of the Philistine. Hindi porke maganda ay tama. Hindi lahat ng tama ay maganda at di lahat ng maganda ay tama. Yung ibang maganda may tama talaga. So hindi lahat. Siguraduhin natin to ha. Maganda oh. The daughters of the Philistine, and he came up and told his father and mother, I saw one of the daughter of the Philistine. Proud pa, no? Nakakita ko na unbeliever, mommy, daddy. Get her for me as a wife. Kunin niyo at gawin nating asawa ko. So ang sabi ng mga magulang niya, wala na bang iba na taga rito sa atin? Wala bang Christian? Wala bang taga-church? Ay may hina daw yung taga-church eh. Wala na bang iba? So sabi ng mga magulang niya, wag yan. Hindi, sabi niya, hindi, basta siya yung gusto ko. Maganda siya sa paningin ko. Tigas ulo talaga, no? So, nagkagulo buhay niya rito ha, sa una niyang pagka-in-love sa unbeliever. Natuto ba sa pagkakamali? Hindi. Umulit. Chapter 16. Samson went to Gaza, teritoryo uli ng kalaban. And there he saw a prostitute and he went into her. Nakakita siya ng Palestinian prostitute at pumunta naman siya doon. Na-in-love na naman siya doon. Nagustuhan niya. Prostitute. Nag-beer house. Ang mga Kristiyano po, hindi na nag-beer house ha. Hello? Hindi na pumupunta sa Gaza. Baka masagasaan ka dyan. Hello? Kasama ko si boss, wala akong magagawa. Yun nga nasunod si corporate sa pamilya, hindi pwede yan. So, sabi dito, pumangatlo pa. Natuto ba? Hindi. Pangatlo. After this, he loved a woman in the valley of Sorek. Teritoryo na naman ng kalaban. At yun na nga, yung kinanta kanina, ang pangalan ay Delilah. Kaya sabi mo sa katabi mo, run, run, Samson, run. Delilah is running after you. May dalang gunting. Equip. So, bawal na bawal sa lumang tipan ang mag-asawa ka ng hindi mo kapanalig ng unbeliever. Kaya sabi ng 2 Corinthians 6:14-16, huwag kayong makikipamatok sa mga unbeliever. Ano ang partnership ng liwanag sa dilim? Hindi pwedeng magsama yan. Hindi pwedeng magsama ang na kay Kristo at kay Belial. Belial is demons, name of demon. Anong portion ng believer sa unbeliever? Idol to temple of God. Kaya wag na natin ipilit. Madadala ko naman yan kay Lord. Ang mga Kristiyano, sabi ng Bible, taga-langit, taga-taas. Ang mga unbeliever, taga-baba. Try nating maghilaan. Yung nasa baba at yung nasa taas, hihilain yung nasa baba, dito, pataas. Sinong madaling mahila? Yung nasa baba, pataas, o yung nasa taas, pababa? Ha? Obvious, kasi may gravity, di ba? Yung nasa taas, madaling hilain pababa. Wala pa pong nagtagumpay na nag-boyfriend ng unbeliever na nahila niya kay Lord. Siya ang nahila. Yung iba hindi naghilaan na lang, diyan ka, dito ako. Kaya dito, pag single, we encourage, bigyan mo ng ultimatum, yung boyfriend mo o girlfriend mo, 6 months. Pag ayaw, kumanta ka na lang ng humanap ka ng Christian. Humanap ka ng Christian at ibigin mong tunay. Okay? Marami dyan. Kung wala sa Juhiya, o di sa ibang Juhiya, kaya umattend ka ng youth camp. Pangalawa, Samson syndromes, hindi lang siya mahilig sumaway at sa unbeliever, matigas ulo niya.
hindi sumusunod sa payo ng mga magulang. Yung mga single at mga kabataan, sumunod kayo sa payo ng mga magulang. Dalawa ang magulang mo, pisikal at espiritual. Eto, hindi marunong sumunod. His father and mother said to him, "Is there not a woman among the daughter of your relatives or among our people?" Wala na ba talaga? Kaya diyan ka na lang sa unbeliever nagtsatsaga sa mga anak ng diablong yan. Magiging biyanan mo si Satanas. At pag nag-bless ka, yung sungay, baka matusok ka. Hello? Sinong biyanan mo? Si Taning. Bakit? Jowa ko, anak ng diablo. And everybody leave the groups. But Samson said to his father, "Get her. Get her for me, for she is right in my eyes." Kunin mo. Okay siya. Maganda siya. Siya gusto ko. So, stubborn, selfish. Wala siyang pakialam kung masaktan yung kanyang mga magulang sa kanyang desisyon at gagawin. Wala siyang pakialam yung gusto niya, ang gusto niyang mangyari. Ito na yung mga pagbagsak, mga palatandaan. Pangatlo, Samson syndrome. Easily persuaded by women. Dahil nga ang kahinaan ni malakas ang braso, mahina ang puso. Marupok. Di ba? Sabi nga nila, marupok. Noong nakapag-asawa siya, sa unang unbeliever, meron siyang pinatay na leon. Pinatay niya yung leon at pagbalik niya, yung leon na namatay, may mga bubuyog na tumira at may hani sa loob, kinuha niya. Tapos pagbalik niya doon sa bahay na mapapangasawa niya, merong mga invited guests. 1 week kasi yung kasalan higit. Then, nagbigay siya ng riddle. Sabi niya, merong isang malakas na ganito, ganyan, pero sa loob niya may sweet na nakuha. Ang tinutukoy niya yung leon. So, sabi niya dun sa mga bisita, pag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng mga damit. Tig-iisa kayo. Pag hindi nyo nahulaan, kayo magbibigay sa akin. So, yung riddle na yon, hindi mahulaan ng mga Palestinian. So, ang ginawa nitong mga to, sabi nila dun sa asawa, pilitin mo kung hindi papatayin ka namin. So, ang sabi dito, the feast lasted on the 7th day, 1 week, he told her, because she pressed him hard, then she told the riddle to her people. Kinulit siya na kinulit ng babae at bumigay ang marupok na Samson. Sinabi niya yung sagot sa riddle. So nalaman, bayad siya ngayon sa lahat ng yon. Para makabayad siya, lumabas siya ng bahay at lahat ng makita niya, pinatay niya. Okay, no? Pinatay niya lahat at kinuha yung damit. O yan, bayad na kayo. Ganun lang. Nainis, na bad trip at pumatay. Grabe, no? Another thing is, when she pressed him hard, ito naman yung kay Delilah, paulit-ulit na tinanong ni Delilah, ano ang dahilan ng lakas mo at paano mawawala? So ang dami niyang sinabi, nagsisinungaling siya, pero sa kaduluduluhan, bumigay din siya kay Delilah. At ang sabi niya, yung buhok ko, pag ginunting, dahil ako'y Nazirite, pag ginunting yan at umikli, mawawala yung lakas ko. So, madali siyang bulahin, pilitin ng babae. Alam nyo, ang tagal ko nagtrabaho sa beer house, magmula dito sa Marikina, yung Concepcion na yan, Panaybar yan. Tapos yung beer house na uncle ko, dyan sa Tuwason and then sa Baguio. Ang trabaho ng mga babae, yung mga nagtatrabaho sa amin, bula-bulahin yung mga guest. Alam mo ba, ang pogi-pogi mo. Isa pang drinks. Alam niyo yung ladies drink kung magkano kinikita nila dyan? So maraming mga lalaki na kulang sa pansin at talaga namang insecure sa buhay, nakatambay sa mga bar at beer house. Bakit? Binubola sila doon ng mga Delilah. Kaya yung mga pumupunta doon, mga insecure sa buhay yan. Gusto nilang bulahin sila. Mga lalaki, mga Samson. Wala naman dito eh. Wala, di ba? Wala. Bobula-bulahin sila ngayon. Kasasahod lang. Pag-uwi sa bahay, asan sahod mo? Eto, hindi si Delilah nagtatanong dito ah. Ito yung layon. Wala na. Ubus na. Lapa kay misis. So,
Mga lalaki, huwag kayong magpabola sa mga babae. Maliban na lang sa misis nyo. Isa lang ang pwedeng magbola sa inyo, yung misis nyo. Ayaw sumagot. Ayawan na. Hello? Isa lang. Misis nyo lang. Yan lang ang pwedeng bumola sa'yo. Dahil sa totoo lang, hindi ka naman bobolahin yan. Totoo lang sasabihin niya. Pag sinabing pogi ka, totoo yun. Dahil kung pangit ka, hindi ka papakasalan yan. Tama, mali? So, yan lang. Hindi yung gusto kong bula-bulahin ako ubusin ko pera ko sa bar. Yung mga insecure na lalaki, ganun. Kasi ang tagal ko, tinitingnan ko sila mga mukhang mokong. Kumikita kami, syempre. Di ba trabaho namin yun Uupo sila doon, bula-bulahin sila, tapik-tapikin lang ng konti. Mokong. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung mga single dito, huwag kang pabubudol, pabobola sa mga babae. Huwag kang bibigay. Samson syndrome, another syndrome, malatandaan na meron ka na nito. Rebelde ka, mahilig ka sa unbeliever, tigas ulo mo, selfish ka, ito pa, impulsive, unemotional. Ang bilis magdesisyon dahil nabudol ka, nabola ka na, bigay ka na ngayon. So, every time na magagalit si Samson, he went down to Askelon and struck down 30 men of the town. Ito yung riddle na sinabi niya. So, lumabas lang siya dyan sa karsada, pumatay ng 30. Kaya niya yan? Kinuha yung damit, yan, bayad na. Hindi ko alam kung utos ni Lord sa kanya yan, ha? Pero ang sabi sa kwento, lumabas lang siya at pumatay. And then, pagbalik niya, yung napangasawa niya na unbeliever, pinatay din ng mga Palestinian. Ang ginawa niya, kumuha siya ng 300 na paxes, pinagtali-tali niya yung mga buntot at nilagyan niya ng apoy at sinunog niya yung mga plantation. Tuwing iinit ang ulo niya, may ginagawa siyang grabe. Grabe to. Alam nyo, sa lahat na nakita kong emo, wala pa ako nakitang emo na nagtagumpay sa buhay. Babae, normal na emotional kayo. Lalaki, logical tayo. Pag ang lalaki naging emo, karumal-dumal. Ilan na ang nakita kong mga emo na lalaki? Nag-serve kay Lord, matino, anointed, committed. Pero pag umiral yung emosyon, nag-emo-emo si lalaki, alam mo, ang pangit tingnan, unang pangit tingnan, pangalawa, hindi ka nilika, lalaki, kausap ko mga Samson, hindi tayo nilika ni Lord ng mga emotional. Logical tayo. Sabi mo sa katabi mo kung lalaki, logical. Hindi yung pag may problema, sabi ng misis mo, anyari sa'yo, may problema tayo, di mo ba alam? Una ka pang umiyak, hello? Lalaki, hindi macho-machuhan pero emotional naman pala. Lalaki, ikaw talaga ang leader ng pamilya. You need to be strong. Yung mga emotional, ang daling tumawa, ang daling umiyak, ang tagal malungkot, hindi kayang kontrolin yung damdamin. Babae lang ang ganyan. Hello? Mga babae, hindi kayo sumasagot. Galit din kayo. Pati ba naman kayo? Babae, emotional. Lalaki, logical. Ang nag-iisip, kaya nga head. Nasaan ang utak? Nasa puso o nasa ulo? Head. Logical tayo. Huwag tayong madrama ha, mga lalaki. Hindi ba pwede umiyak? Pwede. Pero huwag ka iyak na iyak. Konting kibot, iyak. Konting kibot, iyak. Ano ka ba? Di pwede yun. Kahit nahihirapan ka na. Pwedeng umiyak pero laban lang. Huwag madrama. Ang mga lalaki, huwag madrama ha. Pang babae lang yan. Ang lalaki, aksyon. Wala sumasagot na lalaki. Talaga away na to. Sagot na ba kayo? Yun. Sabi dito, and then sinunog niya na. If this is what you do, I swear, I will avenge on you and after that, I quit. So na nangyari to, gumanti pa uli siya.
So yung pagganti niya sa mga Palestinian, hindi dahil inutos ni Lord, kundi because of his emotion. Gumaganti siya dahil sa emotion niya. So, kung ikaw impulsive na tao, emotional ka, meron kang Samson syndrome. Pag ikaw ay madaling ma-persuade ng babae, meron kang Samson syndrome. Kung ikaw ay disobedient, stubborn and selfish, sarili mo lang iniintindi mo, tigas ng ulo mo, may Samson syndrome ka. So, ilan ang score? Ilan ang score mo? Perfect. And lastly, he play and compromise with sin. Sabi niya kay Delilah, if they bind me with 7 pressed bows of string, manghihina ako. And then, sabi ni Delilah, ang mga Palestina sa inyo, ginanon niya lang, punit. Sabi ni Delilah, niloloko mo ko, hindi mo ako mahal, hindi mo sinasabi ang totoo. O, sabi niya uli, if they bind me with new ropes, manghihina ako. Ginawa uli, wala pa rin, malakas pa rin siya. So pangatlo, sabi niya, if you whip the 7 locks of my head, manghihina ako. Then sabi ni Delilah, the Philistine is with you. Pinutol niya. So he is playing with sin. Wala pang nagtagumpay na nakipaglaro sa demonyo at sa kasalanan. Walang nagtagumpay. Don't play with sin. Sabi mo sa katabi mo, walang nagtagumpay dyan sa larong yan. Kabisado ng dyablo every move. Kaya makinig kayo sa Bible. Don't play with the devil. Don't play with sin. Akala ni Samson, mananalo siya. Ito ang resulta ng kanyang kasalanan. Dadalian ko na. Noong sinabi niya na kay Delilah, pag ginunting yung buhok ko, manghihina ako. Mawawala yung anointing ko. Mawawala yung blessing ko kasi yung anointing blessing sa kanya yan. The Philistine are upon you, sabi ni Delilah, and he awoke from his sleep and said, I will go out as other times and shake myself free. Kagaya ng dati, gagawin ko yung gusto kong gawin, hindi naman kasi ako nahuhuli. Huwag mo hintayin na mahuli ka. Dahil pag nahuli ka, huli na ang lahat. Si Lord nagbibigay ng chance sa lahat ng gumagawa ng kalokohan. Pero pag hinintay mong mahuli ka, that's the end. Pag winawarningan ka na at kinakausap ka na ni Lord sa Bible, sa preaching, kung saan-saan, tumigil ka na. Dahil pag nahuli ka, huli na ang lahat. It's too late. So ang sabi niya, kagaya ng dati, hindi naman ako nahuhuli, ulitin ko. Pero isang araw, isang beses lang nangyari to, he did not know that the Lord had left him. Hindi niya alam, hindi niya napansin. Iniwan na siya ni Lord. Iwan ka na ng lahat, iwan na tayo ng lahat. Pero kung hindi tayo iniiwan ni Lord, panalo pa rin tayo sa buhay. Pero pag si Lord ang nang-iwan sa'yo, kahit anong gawin mo, talo ka. Iniwan siya ni Lord. At pag iniwan ka ni Lord, yung blessing na binigay kanina sa Kanya, wala ng blessing. Mawawala yung blessing mo pag si Lord kinalaban mo. Nawala yung blessing, nawala yung kapangyarihan niya, nawala yung presensya ni Lord sa kanya dahil matigas ang ulo niya. Lahat nawala. Sino gusto yan? Wala. The result of his sin, verse 21, Judges 16. And the Philistines seized him and gouged out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with bronze shackles. And he ground at the mill in the prison. So matapos mawala yung presensya ni Lord at yung lakas niya, yung blessing, ubos. Hinuli siya, binulag siya. Tinali siya. At doon sa kulungan, ginawa siyang ox na tagagiling ng mga grain. Ang kasalanan po ay nakakabulag. Dahan-dahan mong nawawala yung tamang perspective. Yung judgment mo nagiging cloudy. Hindi na tama yung mga sinasabi mo. Pag may nagsabi sa'yo, parang iba ka na ha, wala ka na sa ayos, umayos ka na niyan. Lalo na, nanay mo, tatay mo, asawa mo nagsabi, wala ka na sa ayos, umayos ka na. Ibig sabihin, unti-unti ka nang nabubulag. Ang kasalanan nakakabulag yan. Pangalawa, nawawala ka na ng kalayaan kahit sabihin mo, hindi naman ako adik eh. Pero laro ka ng laro dito, lubog yung ganyan.
Naku-adik. Pwede ba? Maluloko mo tao pero hindi mo maluloko ang Diyos at sarili mo niloloko mo pa. Hindi ka adik, di mo matigilan ang isang bagay. Hanggat di mo kayang tigilan yan, adik ka. Hello? Parang kanina pa umalis lahat Adik. Sa ito, unti-unti nawala ang kanyang kalayaan. Naka-bandage na siya sa kulungan. Makukulong ka sa mga bagay na ayaw mong bitawan. Ulitin ko makukulong ka sa mga bagay na ayaw mong bitawan. Di pa rin narinig, sabi mo sa katabi mo, ikaw na sabi. Makukulong ka. Kaya kung mali yan, bitawan mo yan. Kung tama yan, asawa mo yan, makukulong ka dyan. Hindi mo na yan mabibitawan. So, nakulong, nabulag, natali, at ang kasalanan, pag hindi ka nagsisi, dudurugin ka. Ang demonyo, ang goal ni Satanas, durugin tayo. Kaya pag nakagawa ka na ng kasalanan, magsisi ka na. Ngayon, pwede pa bang magsisi kagaya ni Samson? Pwede pa ba? Sa kwento, Judges 16, sabi dito sa verse 22, but the hair of his head began to grow again. Galing, ano? Ilang taon kaya siya sa kulungan? Ilang taon siyang bulag? Ilang taon siya nagigiling doon sa kulungan at naghihirap? Siguro sa tagal. Gaano ba kahatagal bago humabang buhok? Buwan, di ba? Taon. Para mabalik yun. So sa tagal ng ilang buwan na yan, siguro na pag-isip-isip ni Samson yung kanyang ginawa. Napag-isip-isip ni Samson yung kanyang pagkakamali. Kasalanan, kagaya ng prodigal son, nung nahirapan na siya, naisip niya, buti pa doon sa tahanan ng tatay ko. Umuwi siya at nagsisi. Siguro ganito rin ang nangyari kay Samson. Nagkaroon ng change of mind, ng change of heart, pati action. Na-realize niya. Ito kagandahan kay Lord. Kahit gaano kalaki atraso mo, kung hihingi ka ng tawad, pwede ka niyang patawarin. Sabi mo, pwede kang patawarin. Matuto ka lang sa lesson. So, anong nangyari? Bumalik yung lakas ni Samson at nag-pray siya. Nag-pray siya, Lord, isang beses lang. Pag binasa niya yung kwento, hindi prayerful si Samson o baka hindi nga siya nagpipray. Isang beses lang siya nag-pray nung pinatay niya yung maraming Philistine na hawak yung jawbone ng isang hayop. Napagod siya, sabi niya, Lord, mamamatay ako rito, walang tubig. Nag-pray siya sa tubig. Tubig lang. Lord, bless the water. Yun lang. Ito, pangalawang ulit niya lang nag-pray. Ito yung pinili ng Diyos na hindi nagpipray. Kaya nga sumablay, hindi nagpipray. Pero this time, nag-pray siya, Lord, isang beses lang. Isang beses lang ibalik mo yung lakas ko. At makikita natin dito, sabi sa kwento, ilang tao ang nandoon sa bubong? 3,000. At sino yung mga yon? Mga pipitsugin na nakatambay dyan na pinagpapatay mo, kinuha mo yung damit. Ang calling ni Samson, patayin yung mga leader, yung mga pinuno ng Philistine para humina yung bansa at manalo ang Israel. Ang pinatay niya yung mga tambay Dahil na-emotional siya. Pero utos ni Lord, yung mga head ang patayin mo. So during that moment, yung calling, yung mission niya, natupad niya. Na ibalik yung kanyang anointing, na restore siya dahil nag-repent siya at nagawa pa rin niya yung calling niya sa huling panahon. Parang saved by the belt. Pwede ka naman makasunod kay Lord ng maayos Ito sa mahirap na paraan. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka kay Lord sa maayos na paraan. Huwag mo nang pahirapan ang buhay mo. Sa dulo, pag pumunta tayo sa New Testament, magugulat ka, nandun si Samson. Sa Hebrews 11, dito nakasulat yung mga mighty man of God, heroes of faith. Kumbaga doon sa Eastwood, yung mga pangalan ng mga artista, Hall of Fame, andun din ang pangalan ni Samson. And what more shall I say? Sabi ng writer nito na nagsulat ng mga pangalan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sabi niya, for time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson. Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, lahat yan sa Book of Judges.
of David and Samuel, the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouth of lions, si Samson yun. Si Daniel, ganun din. Quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness. Si Samson nang hina, bumagsak, pero bumangon. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng bumangon. Kahit bumagsak. Bangon! Became mighty in war, put foreign armies to flight. The story of Samson, pinili ng Diyos, anointed, binlessed ng Diyos, bumagsak, natuto, bumangon. Yan ang story ni Samson. Sana ikaw din. Sana all. Tayo. Kung may Samson dito, this is for you. Babae ka man na Samson o lalaki na Samson. Lahat tayo, we fail from time to time, pero matuto tayo sa pagbagsak natin. At pagbangon mo ulit, yung calling mo, yung mission mo sa buhay na pinagagawa ng Diyos, tuparin mo pa rin. Dahil ang demonyo, kaya ka pinabagsak, gusto niya, ending na. Wala ka nang gagawin. Pero rumesback tayo. Si Samson rumesback. Amen? Gawin natin yan. Meron pa bang first-timer ngayon? Taas nga po kamay ng mga first-timer. Wagayway ang kamay. Ayan. Punta po kayo dito. Closing prayer tayo pag pipray ko kayo. Punta kayo dito sa harap. Pakisamahan ng mga nag-invite at kung wala namang nag-invite, yung mga usher natin dyan. Sige po, baba kayo dito. Closing prayer na tayo. Mabait ang Diyos, nagpapatawad ang Diyos. Kahit ano pang kasalanan, atraso ginawa natin, kaya niya tayong patawarin kung totoo tayong hihingi ng tawad. At magbabago. Kahit gaano kalalim yung kinabagsakan natin, kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos, babangon, aangat, iangat tayo ng Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Sige po, tayo po kayo dito sa harapan. Lapit po kayo sa dito. Ayan, welcome po kayo sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na walang tinataas kundi si Jesus lang. At wala po kaming tinuturo dito kundi Bible lang. So, anumang religion nyo, wala po tayong problema dyan. Hindi natin pag-uusapan dito yan. Lahat po dito welcome dahil hindi sa relihiyon namin kayo wini-welcome kundi sa kaharian ng Diyos at sa pamilya ng Diyos. Sabi ng John 1:12, sino mang tumanggap kay Jesus, nagiging anak ng Diyos. So pamilya ang usapan, relationship. Kaya nga ang tinuro sa atin na dasal, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So para tayo maging anak ng Diyos at maging ama natin siya, sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay si Jesus. Ang sino mang tumanggap kay Jesus, nagiging anak ng Diyos. Isa lang anak ng Diyos, si Jesus lang. Pero pag tinanggap natin yung nag-iisang anak niya, tayo magiging anak din. Gusto niyo po ba yan? Makasama sa pamilya ni Lord. So magpe-pray po tayo. Just bow your head, everybody. Just bow your head and close your eyes. Taas po natin yung isang kamay natin kay Lord. Simbolo na, Lord, I need you. Kailangan kita sa oras na to. At sumunod po tayo sa panalangin babanggitin ko habang tayo'y nakayukot, nakapikit. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo, Nagpapakumbaba. nagpapakumbaba, Inaamin ko, inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas para iligtas o ayusin man o ayusin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay doon sa krus kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan. Gaano man karami, gaano man karumi, gaano man kaya mong linisin, kaya mong linisin, kaya mong patawarin. kaya mong patawarin.
Sa oras na to, Sa oras na to, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa pagmamahal mo at sa pagmamahal mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi tsamba, hindi aksidente na nandito ngayon sila. Ito'y planado mo. Ikaw ang Diyos na nagpaplano ng direksyon ng aming buhay. Hindi man namin maintindihan minsan yung mga direksyon na yon, pero ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat. Kaya I pray sa oras na to, sa kanilang pagdalo ngayon, makilala kanila ng lubusan sa tama at Bibliang kaparaanan. Ano man yung sitwasyon nila ngayon, ano man yung mga bitbit nila sa puso, ano man yung mga problema nila, ikaw ang Diyos ng katugunan. Kung paanong si Samson ay tugon mo, himala mo para sa bayan na nangihingi ng tulong. Sila din, kung ano man yung hinihingi nila, mula dito sa baba hanggang sa taas, maghimala ka, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa. Kung kailangan ng kagalingan, mag-bless ka ng healing, Panginoon. Kung kailangan ng provision, Lord, mag-bless ka ng provision, miraculous provision. Lahat ng ito, Panginoon, kaya mong tugunan, kaya mong abutin. At sa aming natutunan ngayong umagang ito, hayaan mo na makuha namin ang leksyon. At kung kami nandirito na sa kalagayan ni Samson, tanggalin mo, Panginoon. Palayain mo ang naalipin na ng kasalanan. Ibalik mo ang kanilang pananaw, ang vision nila na makita ang katotohanan at maiwasan ang mali. At doon sa mga papunta pa lang, pigilan mo, Panginoon. Sa mga bumagsak na, tulungan mong bumangon, Panginoon. Lord, ang blessing mo nawawala pag sumusuway kami sa iyo. Kaya I pray, Lord, yung pagsunod namin sa lahat ng aming natutunan, gawin talaga namin so that your blessing will overtake us every time. Salamat, Lord. Sa araw na to, sa buong linggong ito, we expect your miracles, Lord. In Jesus' name. We give you praise, we give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.